Gayon din ay pinagbabawal sa inyo ang mga babaeng may asawa na, maliban sa angkin ng inyong kanang kamay. Ito ang pag-uutos ni Allah sa inyo. Ang lahat ng iba pa, maliban sa ipinagbabawal dito ay marapat sa inyo kung sila ay inyong hinanap na may layunin ng pagpapakasal at ginawaran sila ng mahar mula sa inyong ari-arian na naghahangad ng kalinisan at hindi kahalayan o pakikiapid, kaya't sila na inyong napangasawa at nakapiling sa pagtatamasa ng kaligayahan sa pakikipagtalik, sila ay inyong gawaran ng takdang mahar bilang isang katungkulan. At walang kamalian sa inyo kung anuman ang inyong magkapanabay na pinagkasunduan na lagpas sa katungkulan o obligasyon. Katotohanan si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At sinuman sa inyo ang walang kakayahan ng magbigay ng mahar upang magpakasal sa isang malaya at sumasampalatayang babae, maaari siyang magpakasal sa isa sa mga sumasampalatayang babae na angkin ng inyong kanang kamay, at si Allah ay ganap na nakababatid sa inyong pananampalataya. Kayo ay nagmula sa isa't isa, alalaong baga, kayo ay magkakapantay na walang pagtatangi-tangi, maging kayo man ay isang malaya o isang alipin, sapagkat kayong lahat ay nagmula kay Adan. Pakasalan sila sa pahintulot ng nangangalaga sa kanila at ibigay sa kanila ang kanilang mahar ng makatarungan. Sila ay marapat na malinis o mahinhin na hindi nakikiapid at walang kalaguyo. At kung sila ay pinakasalan na at nagkasalan ng kahalayan o pakikiapid, ang kanilang kaparusahan ay kalahati ng kaparusahan ng isang malayang babae o hindi alipin. Ito ay para sa kanya mula sa lipon ninyo na nangangamba sa kasalanan. Datapot ang pagiging matyaga ay higit na mainam sa inyo, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ninanais lamang ni Allah na maging maliwanag sa inyo kung ano ang pinahihintulutan at kung ano ang hindi pinahihintulutan, at upang may pakita sa inyo ang mga paraan ng mga nangauna sa inyo at tanggapin ang inyong pagsisisi, at si Allah ang ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Ninanais ni Allah na tanggapin ang inyong pagsisisi, datapot ang mga sumusunod sa kanilang mga pagnanasa ay naghahangad sa inyo ng mga sumasampalataya na kayo ay lubhang malihis ng malayo sa tamang landas. Ninanais ni Allah na maging magaan sa inyo ang kanyang mga batas at pag-uutos. Ang sangkatauhan ay nilikha na mahina upang labanan ang kanyang mga pagnanasa. O kayong sumasampalataya, huwag lamunin o aldasin o ubusin ng ilan sa inyo ang ari-arian ng iba nang walang kapararakan o di makatarungan at nasa ilalim ng maling karangyaan, datapwat sa makatarungang pangangalakal lamang sa pamamagitan ng magkapanabay na pahintulot, at huwag magpatayan sa isa't isa. Katotohanan si Allah sa inyo ay pinakamawain. At sino man ang gumawa nito, alalaong baga ang mga nabanggit sa unahan na ipinagbabawal sa pagmamalabis at kawalang katarungan, siya ay aming ihahagis o ibubulid sa apoy, at ito ay magaan lamang kay Allah. At kung inyong iiwasan ang mga karumalduman na kasalanan na sa inyo ay pinagbabawal, ipatatawad namin sa inyo ang inyong maliliit na kasalanan, at kayo ay tatanggapin sa marangal na tarangkahan o sa paraiso. At huwag ninyong pag-imbutan ang mga bagay na ipinagkaloob ni Allah sa mga iba ng higit sa inyo. Sa mga lalaki ay mayroong bahagi sa anumang kanilang kinita. Gayon din naman sa mga babae ay mayroong bahagi sa anumang kanilang kinita. Datapwat kayo ay humingi kay Allah ng kanyang biyaya. Katotohanan si Allah ay may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Sa bawat isa, kami ay nagtakda ng mga tagapagmana ng ari-arian na naiwan ng mga magulang at malapit na kamag-anak. At gayon din sa kanila na inyong ginawan ng pangako o garansya ng pagkakapatiran, igawad sa kanila ang katampatang bahagi. Katotohanan si Allah ang saksi sa lahat ng bagay.
Ang kalalakihan ang tagapangalaga at tagapanustos ng kababaihan, alalaong baga sa mga mag-asawa o may pamilya, sapagkat ito'y dahilan sa pinagkaloob ni Allah sa lalaki na higit sa iba o babae, at sapagkat sila ay gumugugol upang sila ay tustusan mula sa kanilang kayamanan. Sa makatuwid, ang matutuwid na kababaihan ay matimtiman sa pagsunod kay Allah at sa kanilang asawa, at nangangalaga sa panahong wala ang kanilang asawa sa bagay na ipinag-utos ni Allah na dapat nilang bantayan, alalaong baga ang kalinisan ng kanilang pagkababae, ang ari-arian ng kanilang asawa at iba pa. Datapot doon sa kanila na inyong pinangangambahan sa pagiging mapagmataas, sila ay pangaralan, huwag sumiping sa kanila, saktan o paluin sila ng kanti lamang kung ito ay makakatulong. Datapot kung sila ay magbalik loob sa pagsunod, sila ay huwag ninyong hanapan ng pagkayamot. Katotohanan si Allah ay lalagi ng pinakamataas, ang pinakadakila. At kung kayo ay nangangamba na may pagkakahidwa sa pagitan nilang mag-asawa, kayo ay magtalaga ng dalawang tagapamagitan o hukom. Isa mula sa pamilya ng lalaki at ang isa ay mula sa pamilya ng babae. Kung sila ay kapwa nagnanais ng pakikipagkasundo, si Allah ang magpapangyari nito sa pagitan nila. Katotohanan si Allah ay ganap na maalam at nakatatalos ng lahat ng bagay. Sambahin ninyo si Allah at huwag kayong magtambal ng anuman sa pagsamba sa Kanya, at maging mabait kayo sa mga magulang, mga kamag-anak, mga ulila, sa mahihirap na nangangailangan, sa kapitbahay na malapit na kamag-anak, sa kapitbahay na hindi kamag-anak, ang mga kasamahan na malapit sa inyo, ang mga naglalakbay na ginapos ng panustos sa daan, at sa mga angkin ng inyong kanang kamay o mga alipin. Katotohanan si Allah hindi nagmamahal sa mga mayayabang at hambog. Sila na mga maramot at nag-uudyok din sa iba na maging maramot, nagdatago ng mga biyaya sa kanila ay pinagkaloob ni Allah, at aming inihanda sa mga walang pananampalataya ang kaaba-abang kaparusahan. At gayon din, aming inihanda ang kaaba-abang kaparusahan sa mga gumugugol ng kanilang kayamanan upang mamalas lamang ng mga tao at hindi sumasampalataya kay Allah, at sa huling araw, sila ang mga kaibigan ni Satanas, at sinumang pumili kay Satanas bilang kaibigan, kung gayon, tunay na masamang kasama siya. At ano ba ang mawawala o kasahulan sa kanila kung sila ay manampalataya kay Allah at sa huling araw, at sila ay gumugol mula sa kayamanan na ipinagkaloob sa kanila ni Allah, at si Allah ay lalagi ng ganap na nakakaalam sa kanila. Katotohanan si Allah ay hindi kailanman nawalan ng katarungan, kahit nakatiting lamang. Kung anumang mabuti ang nagawa, ito ay kanyang pinag-iibayo ng 2 ulit. At siya ay nagkakaloob ng malaking gantimpala. Paano na ang sangkatauhan sa araw ng paghuhukom? Kung kami ay magpadala mula sa bawat pamayanan o bansa ng isang saksi, ang propetang ipinadala sa kanila, at ikaw, O Muhammad, ay ipadala namin bilang isang saksi sa lahat ng bansa. Sa araw na yaon, ang mga nagtatakwil ng pananampalataya ni Allah at hindi sumunod sa sugo ni Muhammad ay maghahangad na ang kalupaan ay tumabon sa kanila at hindi nila magagawang ilingid kay Allah kahit na ang isang pangungusap. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong lumapit sa sala habang kayo ay nasa langong kalagayan, hanggang inyong maunawaan kung ano ang inyong inuusal. Gayon din, huwag mag-alay ng sala at pumasok sa loob ng masjid o bahay dalanginan kung kayo ay nasa kalagyan ng janaba o kalagayan ng kawalang kalinisan, kung nakipagtalik at hindi pa nakakapaligo. Maliban na lamang kung kayo ay dumaraan sa masjid hanggang sa makapaghugas kayo ng inyong buong katawan, kung kayo ay may sakit o naglalakbay,
O katatapos lamang ninyo na dumumi o umihi? O kayo ay nagkaroon ng pakikipagtalik at kayo ay hindi makatagpo ng tubig? Kung gayon, kayo ay magsagawa ng tayammum o paglilinis ng walang tubig. Sa pamamagitan ng malinis na lupa at inyong haplusin sa pamamagitan nito ang inyong mukha at mga kamay. Katotohanan si Allah ang pumapalis ng kasalanan, ang lagi nang nagpapatawad. Hindi ba ninyo napagmamalas sila na pinagkalooban ng bahagi ng aklat o ang mga Hudyo na bumibili ng maling landas at naghahangad na kayo ay mapaligaw sa tamang landas? Si Allah ay may ganap na kaalaman sa inyong mga kaaway at si Allah ay sapat na bilang wali o tagapangalaga at si Allah ay sapat na bilang tagapagtangkilik. Sa lipon ng mga Hudyo ay mayroong ilan na nagbibigay ng maling kahulugan sa mga salita o laban sa tunay nitong kahulugan at nagsasabi, "Aming naririnig ang inyong salita o Muhammad at kami ay sumusuway. At nakikinig at hinahayaan ka namin o Muhammad na walang mapakinggan. At ra'ina sa gagad ng kanilang dila at panunuya sa relihiyon ng Islam. At kung kanila lamang sinabi, kami ay nakakarinig at sumusunod, at hayaan kami ay makaunawa, ito ay higit sana na naging mabuti sa kanila, at higit na katampatan, datapwat si Allah ay sumumpa sa kanila, dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya, at ilan lamang sa kanila ang sumasampalataya. O kayo na mga pinagkalooban ng kasulatan, magsisampalataya kayo sa aming ipinahayag kay Muhammad na nagpapatotoo ng Torah na nasa inyo bago naming burahin o palisin ang mga mukha sa pamamagitan ng pagbibigay hubog dito na tulad ng batok na walang ilong, bibig o mata, at ilagay sa likuran o ang isumpa sila kung paano namin isinumpa ang mga lumalabag sa araw ng Sabado, sapagkat ang pasya ni Allah ay matutupad. Katotohanan si Allah hindi magpapatawad sa kasalanan ng pagtatambal sa Kanya sa pagsamba. Datapot siya ay magpapatawad kung ano ang kulang o hindi nakaabot dito sa sino mang kanyang maibigan at sino mang magtambal sa pagsamba kay Allah. Katotohanan siya ay gumawa ng kahambal-hambal na kasalanan. Hindi ba ninyo napagmamasdan ang mga nag-aangkin ng kabanalan o kadalisayan para sa kanilang sarili? Datapot si Allah ang nagpapabanal o nagkakaloob ng kadalisayan sa sinumang kanyang mapusuan, at sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan kahit nakatumbas lang ng isang fatila, isang hibla ng kaliskis ng buto ng palmera. Pagmasdan kung paano sila kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah, at sapat na ito bilang isang lantad na kasalanan. Hindi ba ninyo na pagmamalas ang nabigyan ng kasulatan? Sila ay nananampalataya sa jibat at taghut at nagsasabi sa mga hindi sumasampalataya na sila ay higit at mainam na napapatnubayan sa tamang landas kung ihahambing sa mga sumasampalataya. Sila ang mga isinumpa ni Allah, at sa sinuman na sinusumpa ni Allah, kayo ay hindi makakatagpo para sa kanila ng anumang, kayo ay hindi makakatagpo para sa kanila ng tagapagtangkilik. O mayroon ba silang kahati sa kapamahalaan o kapangyarihan? Ngunit kung sila ay pagbibigyan, sila ay hindi magbibigay kahit na katulad ng isang sungot ng palmera sa kanilang kapwa-tao. Sila ba ay nananaghili sa mga tao? Alalaong baga si Muhammad at ang kanyang mga tagasunod. Sa anumang biyaya na ipinagkaloob sa kanila ni Allah, katotohanang amin ng pinagkalooban ang angkan ni Abraham ng aklat at al-hikmah, mga araling pangpropeta o karunungan, at aming ipinagkaloob sa kanila ang isang dakilang kaharian. Ang ilan sa kanila na binigyan ng kasulatan
ay nananampalataya sa Kanya, at ang ilan naman ay tumanggi o nagtakwil sa Kanya o kay Muhammad, at sapat na ang impyerno upang sila ay sunugin. Katotohanan ng mga hindi sumasampalataya sa aming ayat, sila ay aming susunugin sa apoy sa bawat sandali na ang kanilang balat ay malimit na nalilitson ng ganap. Ito ay aming papalitan ng bago at sariwang balat upang kanilang matikman ang kaparusahan. Katotohanan si Allah ay sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan, sila ay aming tatanggapin sa hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman. Sila ay magkakaroon dito ng dalisay na mga asawa, wala ng rigla, dumi o ihi, at sila ay aming tatanggapin sa maluwang at makapal na lilim. Katotohanang si Allah ay nag-uutos sa inyo at inyong ibalik ang pagtitiwala sa kaninuman na nagmamay-ari nito. At kung kayo ay humatol sa pagitan ng mga tao, kayo ay humatol ng may katarungan. Katotohanan, tunay namang napakainam ng aral na ibinigay niya sa inyo. Katotohanang si Allah ay lagi nang nakakarinig ang ganap na nagmamasid. O kayong nagsisisampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ang sugo na si Muhammad. At sila ng mga Muslim sa inyong lipon na may kapamahalaan. At kung kayo ay may pagkakahidwa-hidwa sa anumang bagay sa pagitan ninyo, isanggunin ninyo ito kay Allah at sa Kanyang sugo kung kayo ay nananampalataya kay Allah at sa huling araw. Ito ang pinakamabuting paraan at may pinakamainam na kalalabasan. Napagmamalas ba ninyo sila, ang mapagkunwari, na nag-aangkin na sila ay sumasampalataya at sa mga ipinanaog na kapahayagan ng una pa sa inyo, at sila ay nagnanais na tumungo o sumangguni para sa kahatulan ng kanilang mga pagkakahidwa sa taghut, mga huwad na hukom, samantalang sila ay pinag-utusan na ito ay talikdan. At si Satanas ay naghahangan na sila ay mapaligaw ng malayo. At kapag ito ay pinagbabadya sa kanila, halina kayo at sumangguni sa mga ipinanaog ng kapahayagan ni Allah at sa sugo na si Muhammad. Ikaw, o Muhammad, ay nakamamalas sa mga mapagkunwari na tumatalikod sa iyo ng may pag-iwas. Paano na sila kung ang malaking kapinsalaan o parusa ay dumatal sa kanila dahilan sa mga gawa na inihantong ng kanilang mga kamay? Mayroon bang makatutulong sa kanila pagkaraan sila ay pumaparoon sa iyo na sumusumpa sa ngalan ni Allah? Wala kaming hinahangad maliban sa magandang pagtitinginan at pakikipagkasundo. Sila, ang mga mapagkunwari, ay nababatid ni Allah kung ano ang nasa kanilang puso, kaya't lumayo kayo sa kanila, o huwag kayong gumamit ng dahas laban sa kanila. Ngunit sila ay inyong pangaralan at mangusap sa kanila ng mabisa o madamdaming salita upang maantig ang kanilang kalooban. Hindi kami nagsugo ng isang sugo maliban na siya ay sundin sa kapahintulutan ni Allah. At sila ang mapagkunwari nang sila hindi naging makatarungan sa kanilang sarili, ay pumaroon sa iyo, Muhammad, at nanikluhod sa kapatawaran ni Allah, at ang sugo ay nagsumamo ng kapatawaran para sa kanila. Tunay na kanilang matatagpuan na si Allah ay ganap na nagpapatawad. Tanging siya ang tumatanggap ng pagsisisi, ang pinakamawain. Hindi subalit ako, o Allah, ay nanunumpa sa iyong Panginoon. Katotohanang sila ay hindi magkakaroon ng tunay na pananampalataya hanggat ikaw, o Muhammad, ay hindi nila ginagawang tagahatol o hukom sa lahat ng mga pagkakahidwa-hidwa sa kanilang pagitan.
At kanilang makita sa pagitan nila ang kaginhawahan sa anumang inyong hinatulan, at maluwag nilang tanggapin ang mga ito ng ganap. At kung sila ay pag-utusan namin na nagsasabi, patay ninyo ang inyong sarili, lalaong baga, ang mga walang kasalanan ay pumatay sa mga makasalanan, o iwan ninyo ang inyong mga tahanan. Lubhang iilan sa kanila ang gagawa nito. Tatapwat kung kanilang isinagawa ang sa kanila ay pinag-utos. Ito ay higit na mainam sa kanila, at ito ay mabisan na magpapatatag sa kanilang pananampalataya. At katsiyakang aming ipinagkaloob sa kanila mula sa amin ang malaking pabuya o gantimpala. At katsiyakan aming papatnubayan sila sa matuwid na landas. At sinumang sumunod kay Allah at sa sugo na si Muhammad, kung gayon, sila ay mapapabilang sa lipon ng mga pagkakalooban ni Allah ng kanyang biyaya. Ang mga propeta o siddiqun, mga tagasunod ng mga propeta na nangunguna sa paniniwala sa kanila, mga martir at mga matutuwid, at gaano kainam na mga kasama sila. Ito ang kasaganaan mula kay Allah, at si Allah ay sapat na bilang may ganap na kaalaman. O kayong nagsisisampalataya, magsipag-ingat kayo, at kayo ay magsitungo ng pangkat-pangkat, o magsitungo roon ng sama-sama. At katsiyakang mayroon sa inyo ang magpapaiwan sa likuran upang makaiwas na makipaglaban sa kapakanan ni Allah. At kung ang kasawian ay dumatal sa inyo, siya ay magsasabi, katotohanan si Allah ay nagmalasakit sa akin, sapagkat ako ay hindi nila nakasama. At kung ang kasaganaan ay dumatal sa inyo mula kay Allah, katsiyakang kanyang sasabihin, na waribang hindi kailanman nagkaroon ng bigkis ng pagmamalasakit sa pagitan ninyo at nila, o ako sana ay napabilang sa kanila, nang sa gayon ako ay nakapagtagpo ng malaking tagumpay. Hayaan ang mga sumasampalataya na ipinagpalit ang kanilang buhay sa mundong ito sa kabilang buhay ay lumaban para sa kapakanan ni Allah. At sino man ang makipaglaban sa kapakanan ni Allah at nasawi o naggamit ng tagumpay, aming ipagkakaloob sa kanya ang malaking biyaya o gantimpala. At ano ba ang pumipigil sa iyo na kayo ay hindi nakikipaglaban para sa kapakanan ni Allah? At sila na mahihina ang mga pinakikitunguhan ng masama at inaalipusta sa lipon ng kalalakihan, kababaihan at mga bata, na ang panambitan ay, aming Panginoon, kami ay iligtas ninyo sa bayang ito, na ang mga tao ay mapang-api, at inyong ipagkaloob sa amin mula sa inyo ang isang makapangangalaga o tagapagtangkilik, at inyong ipagkaloob sa amin mula sa inyo ang isang makakatulong. Ang mga sumasampalataya ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah, at sila na mga hindi sumasampalataya ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Taghut o si Satanas o sa Diyos-Diyosan at iba pa. Kaya't makipagtunggali kayo laban sa mga kapanalig o kaanib ni Satanas. Tunay na laging mahina ang mga pakanaan ni Satanas. Hindi mo ba napagmamalas o nababatid, O Muhammad, sila na pinagsabihan na pigilan ninyo ang inyong mga kamay sa pakikipaglaban sa mga hindi sumasampalataya, at kayo ay mag-alay ng sala ng lubos at magkaloob ng zaka, tatapwat ng ipinag-utos na sa kanila ang pakikipaglaban, inyong pagmasdan ng ilang pangkat sa kanila ay nangangamba sa mga tao na katulad ng pangangamba nila kay Allah, at kung minsan ay higit pa. Sila ay nagsasabi, aming Panginoon, bakit ninyo ipinag-uutos sa amin ang pakikipaglaban? Sana ay binigyan ninyo kami ng palugit kahit na sa maikling panahon. Ipagbadya, tunay na maikli ang paglilibang sa mundong ito, at ang kabilang buhay ay higit na mainam sa kanya na may pangangambahan kay Allah. At kayo ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan
kahit nakatumbas ng fatila o isang hibla ng balat ng buto ng palmera. Kahit nasaan pa man kayo, ang kamatayan ay mananaig sa inyo, kahimat kayo ay nasa kanlungan o kuta na matatag at mataas. At kung ang ilang kabutihan ay dumatal sa kanila, sila ay nagsasabi, ito ay mula kay Allah. Datapat kung ang ilang kasamaan ay sumapit sa kanila, sila ay nagsasabi, ito ay mula sa iyo, O Muhammad. Ipagbadya sa kanila, lahat ng pangyayari ay mula kay Allah. Kahit ano ang mali sa gayong mga tao, na hindi man lamang nakakaunawa sa kahit na anong pangungusap, ang anumang mabuti na dumatal sa iyo, ito ay mula kay Allah. Datapat kung anumang masama ang sumapit sa iyo, ito ay mula sa iyong sariling gawa. At ikaw, O Muhammad, ay sinugo namin bilang isang sugo sa sangkatauhan, at si Allah ay sapat na bilang isang saksi. Siya na tumatalima sa sugo kay Muhammad ay katotohanang tumatalima kay Allah. Datapot siya na tumatalikdan o tumatanggi sa iyo. Kung gayon, ikaw, O Muhammad, ay hindi namin isinugo upang maging tagapagbantay nila. Sila ay nagsasabi, kami ay tumatalima, subalit kung ikaw, O Muhammad, ay kanilang iwan. May isang pangkat sa kanila na ginugugol ang gabi sa pagbabalak ng taliwas sa sinasabi nila sa iyo. Datapot si Allah ay nagtatala ng kanilang gabing-gabi o pagbabalak. Kaya talikdan mo sila, o huwag mo silang pansinin, at ilagay mo ang iyong pagtitiwala kay Allah, at si Allah ay lalagi ng may kasapatan bilang tagapamahala ng mga pangyayari. Hindi baga nila isinasang-alang-alang o pinag-iisipan ng mabuti ang Quran kung ito ay nagmula sa iba maliban pa kay Allah? Katotohanan sila ay makakatagpo rito ng maraming pagkakasalungatan. At kung may dumatal sa kanila na ilang bagay o impormasyon tungkol sa pangkalahatang kaligtasan o pangamba, ipinagkakalat nila ito sa palibot-libot kung kanila lamang isinasangguni ito sa sugo o sa mga tao na ginawaran sa lipon nila ng kapamahalaan. Ang angkop na mga tagasuri o tagapagsiyasat ay makakaunawa nito mula sa kanila. At kung hindi lamang sa biyaya at habag ni Allah sa inyo, kayo ay susunod kay Satanas, maliban lamang sa ilan sa inyo. At makipagtunggali ka, O Muhammad, tungo sa kapakanan ni Allah. Ikaw ay hindi ginawaran ng katungkulan o pananagutan, maliban sa iyong sarili, at iyong hikayatin ang mga sumasampalataya na samahan ka na makipagtunggali, upang marahil si Allah ang pipigil sa masidhing kasamaan ng mga hindi sumasampalataya. At si Allah ay malakas sa kapangyarihan at matatag sa pagpaparusa. Ang sinumang mamamagitan tungo sa mabuting hangarin ay magkakamit ng bahagi o gantimpalan nito. At sinumang mamamagitan tungo sa masamang hangarin ay magtatamasa ng bahagi ng dalahin o pananagutan nito. At si Allah ay lalagi ng ganap na makagagawa ng lahat ng bagay. At kung kayo ay bati ng pagbati, sila ay inyong suklian ng pagbati na higit na mainam kaysa rito. O di kaya ay suklian ito ng katumbas ng pagbati, katiyakang si Allah ay ganap na tagapagsulit ng lahat ng bagay. Si Allah, la ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Katsiyakang kayo ay kanyang titipunin ng sama-sama sa araw ng muling pagkabuhay. At ito ay walang alinlangan, at sino pa kaya ang higit na makatotohanan sa pagwiwika o pagsasalaysay maliban kay Allah? At ano ang nangyayari sa inyo na kayo ay nahahati sa dalawang pangkat tungkol sa mga mapagkunwari? Si Allah ay nagtapong muli sa kanila dahilan sa kanilang masamang ginagawa. Nais ba ninyong patnubayan siya na ninais ni Allah na mapaligaw? Ang sinumang ninais ni Allah na mapaligaw, kayo ay hindi kailanman makakatagpo para sa Kanya ng anumang paraan tungo sa tamang landas. Sila na mga mapagkunwari ay nagnanais na inyong itakwil ang pananampalataya
na katulad din ng kanilang pagtakwil sa pananampalataya, upang sa gayon kayo ay maging magkapantay sa isa't isa. Kaya't huwag ninyong kunin na auliya o mga tagapagtanggol o kaibigan o kasama ang mula sa kanila hanggang sa sila ay magsilikas o maging mandarayo tungo sa kapakanan ni Allah bilang tanda ng kanilang pagkamatapat sa pananampalataya. Datapat kung sila ay magsitalikod sa Islam at maging mapaghimagsik, sila ay inyong sakmalin at patayin kahit saan man ninyo sila matagpuan. At huwag kayong kumuha ng auliya, mga tagapagtanggol o kaibigan o kasama, gayon din ng tagapagtangkilik mula sa kanila, maliban sa kanila na umanib sa pangkat na sa pagitan ninyo at nila ay mayroong isang kasunduan ng kapayapaan, o sila na lumalapit sa inyo na may dibdib o damdamin na nagpipigil sa pakikipaglaban sa inyo, gayon din sa pakikipaglaban sa kanilang sariling pamayanan. Kung ninais lamang ni Allah, katotohanang sila ay kanyang mabibigyan ng kapangyarihan ng higit sa inyo, at kayong sila sana'y nakipaglaban sa inyo. Kaya't kung sila ay lumayo sa inyo at sila hindi nakipaglaban, at sa halip ay naghandog sa inyo ng katiyakan ng kapayapaan, kung gayon si Allah ay hindi nagbukas ng daan para sa inyo upang makidigma laban sa kanila. Inyong matatagpuan ang mga iba, ang mga mapagkunwari na nagnanais na magkaroon ng kapanatagan at kaligtasan mula sa inyo, kaya't sila ay nagpapakita sa inyo ng pananampalataya at ng kapanatagan at kaligtasan mula sa kanilang pamayanan, kaya't sila ay nagpapakita sa kanila ng kawalang pananampalataya. Sa bawat sandali na sila ay nagbabalik sa hibo ng kawalan ng pananalig, sila ay nabubulid dito. At kung sila ay hindi lalayo sa inyo, o sila ay hindi nag-alok sa inyo ng kapayapaan, at hindi nagpigil sa kanilang mga kamay laban sa inyo, sila ay inyong sakmalin at patayin kahit saan man ninyo sila matagpuan. Sa kanilang kalalagyan, aming pinagkalooban kayo ng maliwanag na katuwiran laban sa kanila. Hindi isang katampatan para sa isang sumasampalataya na pumatay sa isang sumasampalataya maliban na lamang sa pagkakamali na hindi sinasadya. At ang sinumang pumatay sa isang sumasampalataya ng hindi sinasadya, rito ay pinag-uutos na siya ay marapat na magpalaya ng isang mananampalatayang alipin at isang diya o kabayaran o tubos sa dugo na nararapat ibigay sa kamag-anakan ng namatay, maliban na lamang na isinaisang tabi nila ang kanilang karapatan bilang kawanggawa. Kung ang namatay ay kabilang sa mga tao o tribo na kumakalaban sa inyo at siya ay isang nananampalataya, ang pagpapalaya sa isang nananampalatayang alipin ay tinatalaga at hindi nagbabayad ng diya. At kung siya ay nabibilang sa mga tao o tribo na mayroong kayong kasunduan ng pagkakampihan at pagkamatapat sa isa't isa, ang diya o kabayaran o tubos sa dugo ay marapat na ibayad sa kanyang kamag-anakan, at ang isang nananampalatayang alipin ay marapat na palayain. At sino man ang walang kakayahan na matupad ang parusa sa pagpapalaya ng isang alipin, siya ay nararapat na mag-ayuno ng 2 magkasundo na buwan upang kayo ay makahanap ng pagsisisi o pagbabalik loob kay Allah. At si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Sino man ang pumatay ng sadya sa isang nananampalataya, ang kanyang kabayaran o kaparusahan ay impyerno, upang manahan dito magpakailanman. Ang puot at sumpa ni Allah ay nasa kanya, at ang malaking kaparusahan ay inihanda para sa kanya. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay pumalaot upang makipaglaban sa kapakanan ni Allah, inyong tuklasin ang katotohanan at huwag ninyong sabihin sa sinuman na bumati sa inyo sa pamamagitan ng pagbati sa Islam bilang palatandaan na siya ay isang Muslim. Ikaw ay hindi isang nananampalataya na naghahangad sa makamundong pakinabang
Mayroong higit na kapakinabangan at labing yaman ng digmaan ang nakay Allah. Kahit na kung ano man siya ngayon, kayo ay katulad rin sa inyong sarili noon, hanggang sa igawad ni Allah ang kanyang paglingap. Alalaong baga, kayo ay kanyang pinatnubayan sa Islam, kaya't kayo ay marapat na magsiyasat ng maigi. Si Allah ay ganap na nakakaalam ng inyong ginagawa. Hindi magiging magkapantay ang mga sumasampalataya na nananatili sa kanilang tahanan, maliban na lamang ang may mga kapansanan dahil sa aksidente o bulag o pilay at iba pa. At yaong nakikibaka o mujahidin sa kapakanan ni Allah sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at buhay. Si Allah ay nagtakda ng mga antas sa mga nakikibaka o mujahidin sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at buhay ng higit na mataas kaysa mga nananatili sa kanilang katahanan. Sa bawat isa sa kanila, si Allah ay nangako ng pinakamainam na gantimpala. Datapot higit na pinapahalagahan ni Allah ang mga nakikibaka o mujahidin kaysa sa Kanya na nananatili sa kanilang tahanan sa pamagitan ng pagbibigay ng malaking gantimpala. Mga antas ng mataas na posisyon mula sa Kanya at pagpapatawad at habag. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Katotohanan sa kanila na kinuha ng anghel ang kaluluwa sa kamatayan habang isinusuong nila ang kanilang sarili sa kamalian, sapagkat nanatili sila sa lipon ng mga hindi sumasampalataya kahit na ang paglikas ay katungkulan sa kanila. Sila, ang mga anghel, ay magsasabi sa kanila, "Sa anong kalagayan ba kayo noon?" Sila ay magsasabi, "Kami noon ay mahina at inaapi sa kalupaan." Sila, ang mga anghel, ay magsasabi, "Hindi baga ang kalupaan ni Allah ay lubhang maluwang upang kayo ay makalikas? Ang mga taong ito ay makakatagpo ng kanilang hantungan sa impyerno. At gaano kasama itong kanilang patutunguhan, maliban sa mahihina sa lipon ng kalalakihan, kababaihan, at mga bata na hindi makagagawa ng balakin. Gayon din naman ay wala silang kakayahan upang patnubayan ang kanilang landas. Sa kanila ay mayroong pag-asa na si Allah ay magpapatawad sa kanila, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang paulit-ulit na nagpapatawad. Sinumang lumikas tungo sa kapakanan ni Allah ay makakatagpo sa kalupaan ng maraming matitirhan at kasaganaan upang mamuhay. At sino man ang umiwan sa kanyang tahanan bilang isang nangingibang bayan tungo sa kapakanan ni Allah at sa kanyang sugo, at ang kamatayan ay dumatal sa kanya, ang kanyang gawad na gantimpala ay katsyakan na isang katungkulan ni Allah, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. At kung kayo, o mga Muslim, ay naglalakbay sa kalupaan, hindi kasalanan sa inyo kung inyong paikliin ang inyong pagdarasal. Kung kayo ay nangangamba ng mga hindi sumasampalataya, ay maaaring lumusob sa inyo. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya ay tunay na lantad ng inyong kaaway. At kung ikaw, o Muhammad, ay nasa lipon nila, at sila ay iyong pinamumunuan sa pagdarasal, hayaan ang isang pangkat nila ay magsitindig na kasama ka sa pagdarasal, na dala-dala ang kanilang mga sandata, at kung matapos na nila ang pagpapatirapa, hayaan silang mamalagi sa likuran, at hayaan ang ibang pangkat na hindi nakapagdarasal ay lumapit, at hayaan sila na magdasal na kasama ka nang may lahat ng pag-iingat at may hawak na mga sandata. Ang mga hindi sumasampalataya ay nagnanais na kung kayo ay maging pabaya sa inyong mga sandata at mga daladalahan, kayo ay lulusubin nila ng minsanan, datapwat hindi isang kasalanan kung ibaba ninyo ang inyong mga sandata, kung nabibigatan, at kung ito ay hindi maginhawa kung umuulan. O sa dahilang kayo ay may karamdaman, datapwat gawin ninyo ang lahat ng pag-iingat sa inyong sarili. Katotohanan si Allah ay naghanda ng kaaba-abang kaparusahan sa mga hindi sumasampalataya. At kung inyo nang natapos ang sama-samang pagdarasal, inyong alalahanin si Allah, kahimat kayo ay nakatayo
kahimat kayo ay nakatayo, nakaupo, o nakahimlay sa inyong tagiliran. Datapwat kung kayo ay naging ligtas na malayo sa panganib, inyong ibalik ang katampatang pagdarasal, at huwag nang paiklihin. Katotohanan, ang pagdarasal ay pinapatupad sa takdang oras sa mga sumasampalataya. At huwag maging mahina sa inyong pagtugis sa kaaway. Kung kayo ay nagdurusa sa mga kahirapan, katsiyakang sila rin ay nagdurusa ng mga kahirapan na katulad ng inyong pagbabata, datapwat mayroon kayong pag-asa mula kay Allah sa gantimpala ng paraiso. Narito sila ay hindi umaasa at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Tunay ngang ipinanaog namin sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ang Quran, sa katotohanan upang ikaw ay makahatol sa pagitan ng mga tao sa mga bagay na ipinamalas ni Allah sa iyo o pagtuturo ng makadiyos na pahayag. Kaya't huwag kang maging isa na nakikiusap o tagapagtanggol para sa mga salawahan at taksil. At iyong paghanapin ang kapatawaran ni Allah, katsiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At huwag kayong makipagtalo upang ipagtanggol ang mga luminlang sa kanilang sarili. Katotohanang si Allah ay hindi nalulugod sa sinuman na taksil at makasalanan. Ikinukubli nila sa mga tao ang kanilang masasamang gawain, datapwat hindi nila ito may tatago kay Allah, sapagkat siya ay kapiling nila sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, nang sila ay nagbabalak ng masama sa kinagabihan na hindi niya nagugustuhan. At si Allah ay laging nakasasakop o nakatatalos sa anumang kanilang ginagawa. At si Allah ay laging nakasasakop o nakatatalos sa anumang kanilang ginagawa. Naririto kayo ngayon, sila yaong nangangatwiran o nakikiusap sa kanilang kapakanan sa makamundong buhay na ito. Datapwat sino ang mga ngatwiran o makikiusap kay Allah para sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay? O sino kaya ang kanilang magiging kinatawan o tagapagtanggol? At sino man ang gumawa ng kasalanan, kanyang matatamo ito para lamang sa kapakanan ng kanyang sarili, at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At sino man ang nakagawa ng kamalian nang hindi sinasadya o nakagawa ng kasalanan, at pagkatapos ay naghagis o nagbintang nito sa sino man na walang muwang, katotohanang binigyan niya ang kanyang sarili ng dalahin ng kataksilan at ng malinaw na kasalanan. At kung hindi lamang ang biyaya ni Allah at ang kanyang habag ay nasa iyo, O Muhammad, may isang pangkat sa kanila na mga salawahan ang katiyakang gagawa ng pasya upang ikaw ay iligaw, datapwat wala silang maililigaw maliban sa kanilang sarili. At walang anumang kasahulan ang magagawa nila sa iyo, kahit nakatiting. Ipinanaog ni Allah sa iyo ang aklat, ang Quran at al-hikmah, at nagturo sa iyo ng hindi mo nalalaman. At laging dakila ang biyaya ni Allah sa iyo, O Muhammad. Walang anumang mabuti ang karamihan sa kanilang lihim na usapan, maliban sa kanya na nag-utos ng sadaqah, ang kawang gawa sa kapakanan ni Allah, o paggawa ng ma'ruf, ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah, at lahat ng mabuti at matuwid na mga gawa na ipinag-utos ni Allah, o papagkasunduin ang mga tao. At siya na gumawa nito na naghahanap ng mabuting kasiyahan ni Allah, sa kanya ay aming ipagkakaloob ang malaking gantimpala. At sinuman ang sumalansang at tumutol sa sugon na si Muhammad, pagkaraang ang wastong landas ay maliwanag na ipinakita sa kanya, at sumunod sa iba pa maliban sa landas ng mga sumasampalataya, siya ay aming pananatilihin sa landas ng kanyang pinili, at siya ay aming ibubulid o susunugin sa impyerno, isang masamang hantungan. Katotohanang si Allah ay hindi nagpapatawad sa kasalanan ng pagbibigay ng katambal sa pagsamba sa Kanya, datapwat siya ay nagpapatawad sa ibang mga kasalanan, maliban pa rito sa sinumang Kanyang maibigan,
At sinuman ang magkaakibat ng katambal sa pagsamba kay Allah ay katiyakang napaligaw ng malayo. Sila na sumasamba sa iba maliban pa kay Allah ay naninikluhod o nananawagan sa wala kundi sa mga Diyos-Diyosan. At wala silang pinaninikluhuran maliban kay Satanas, isang nagpupumilit sa paghihimagsik. Siya Allah ay sumumpa sa kanya at siya si Satanas ay nagsabi, aking kukunin ang natatakdang bilang ng inyong mga alipin. Katotohanang sila ay aking ililihis sa tamang landas at katiyakang aking pag-aalabin sa kanila ang huwad o makasalanan upang sa gayon ay hindi na nila isaalang-alang ang muling pagkabuhay. At katiyakang aking ipag-uutos nagilitan nila ang mga tainga ng bakahan at katotohanang aking ipag-uutos na palitan nila ang kalikasan na nilikha ni Allah. At sinuman ang tumangkilik kay Satanas bilang isang wali, tagapangalaga o tagapagtangkilik sa halip ni Allah ay katiyakang nagdusa ng maliwanag na pagkalugi. Siya, si Satanas, ay gumawa sa kanila ng mga pangako na walang katotohanan at pinag-aalab niya sa kanila ang huwad na pagnanasa. At ang mga pangako ni Satanas ay wala ng iba kundi mga pandaraya. Ang tirahan ng mga gayong tao ay impyerno at sila ay hindi makakatagpo ng daan upang makatakas dito. At ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan, sila ay aming tatanggapin sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. Ang pangako ni Allah ay katotohanan at kanino pa kayang salita ang higit na makatotohanan maliban kay Allah? Ito ay hindi ninyo makakamit sa pamamagitan lamang ng inyong mapagnais na saloobin. Gayon din ay hindi ito makakamit ng mapagnais o mapagnasan na saloobin ng angkan ng kasulatan. Sinumang gumawa ng kasamaan ay makakatanggap ng kabayaran o kaparusahan nito. At siya ay hindi makakatagpo ng sinumang tagapangalaga at tagapagtanggol maliban pa kay Allah. At sinuman ang gumawa ng kabutihan, maging siya ay lalaki o babae, at isang tunay na nananampalataya sa kaisahan ni Allah, sila ay papasok sa paraiso at walang isa mang katiting na walang katarungan, at walang isa mang katiting na kawalang katarungan, maging ituman ay kasing laki ng mansa sa likod ng buto ng palmera ang igagawad sa kanila. At sino pa kaya ang higit na mabuti sa pananampalataya maliban sa kanya na nagsuko ng kanyang sarili kay Allah at siya ay isang muhsin, mapaggawa ng kabutihan at sumunod sa pananampalataya ni Abraham na Hanifa, at si Allah ang humirang kay Abraham bilang isang khalil, ang pinakamamahal niyang alipin. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ang lalagi ng nakasasakop o nakatatalos ng lahat ng bagay. At sila ay nagtatanong sa iyo ng legal na pasya tungkol sa kababaihan, ipagbadya. Si Allah ang nag-utos sa inyo tungkol sa kanila. At kung ano ang dinalit sa inyo sa aklat tungkol sa mga ulilang babae na hindi ninyo ginawaran ng itinalagang bahagi ang tungkol sa mahar at pamana, magkagayon man ay inyong ninanasa na mapangasawa, gayon din sa mga batang mahihina at inaapi, na kayo ay maging makatarungan sa mga ulila. At anumang mabuti ang inyong ginawa, si Allah ay lalagi ng nakababatid ng mga ito. At kung ang isang babae ay magkaroon ng pangangamba sa kalupitan o pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa, hindi isang kasalanan sa kanila kung sila ay gumawa ng pakikipagkasundo sa pagitan nila. Alalaong baga, siya ay pinapayagan na mawalan ng karapatan sa lahat o bahagi ng kanyang mga karapatan, tulad ng pagkain, kasuotan, tahanan, at mga iba pa.
At ang asawang lalaki ay pinapayagan na tanggapin ang gayong pagbibigay kaloob mula sa kanya. At ang pakikipagkasundo o pakikipag-ayos ay higit na mainam kaysa paghihiwalay. At ang mga kaluluwa ay nahihilig sa kasakiman o pagiging maramot. Datapwat kung kayo ay gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasalanan, katotohanan si Allah ay lalagi ng nakababatid ng anumang inyong ginagawa. Hindi kailanman kayo makagagawa ng ganap na pakikitungo ng may pantay na katarungan sa pagitan ng inyong mga asawa, kahimat ito ang inyong maalab na naisin. Kaya't kayo ay huwag na lubhang kumiling sa isa sa kanila upang ang iba ay maiwan na nasa alanganin. At kung kayo ay gagawa ng katarungan at gagawa ng lahat ng matuwid at magkaroon ng pagkatakot kay Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng kamalian, kung gayon si Allah ay lalagi ng nagpapatawad ang pinakamaawain. Datapwat kung sila ay maghiwalay sa pamamagitan ng diborsyo, si Allah ang magkakaloob ng kasaganaan sa bawat isa sa kanila mula sa kanyang biyaya. At si Allah ay lalagi ng may kasapatan sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga nilikha, ang tigib ng karunungan. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at nasa kalupaan, at katotohanan na aming pinagtagubilinan ang angkan ng kasulatan na nangauna sa inyo, at kayo, o mga Muslim, na inyong pangambahan si Allah, at inyong panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya. Datapwat kung kayo ay hindi manampalataya, kung gayon, kay Allah ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay lalagi ng masagana o hindi nangangailangan ng anuman, ang karapat-dapat sa lahat ng mapapuri. At kay Allah ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay lalagi ng sapat bilang tagapamahalan ng mga pangyayari. Kung kanyang naisin, magagawa niyang wasakin kayo o sangkatauhan at lumikha ng panibagong lahi. At si Allah ay may ganap na kapangyarihan sa ganitong bagay. At sinuman ang magnais ng gantimpala sa buhay sa mundong ito, kung gayon kay Allah lamang at wala ng iba, ang gantimpala sa makamundong buhay na ito at ng kabilang buhay. At si Allah ay lalagi ng ganap na nakakarinig, ang ganap na nakamamasid. O kayong nagsisisampalataya, manindigan kayo ng matatag sa katarungan bilang masaksi kay Allah. Kahimat ito ay maging laban sa inyong sarili o sa inyong magulang o sa inyong kamag-anak, maging mayaman o mahirap, si Allah ay higit na karapat-dapat na tagapangalaga sa kanila. Kaya't huwag ninyong sundin ang paghahangad ng inyong puso, baka kayo ay umiwas sa katarungan. At kung inyong baligtarin ang katarungan o tumanggi na gumawa ng katarungan, katotohanan si Allah ay lalagi ng nakababatid ng anumang inyong ginagawa. O kayong nagsisisampalataya, manampalataya kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad at sa aklat, ang Quran na ipinanaog niya sa kanyang sugo at sa kasulatan na kanyang ipinanaog ng una pa sa kanya. At sinuman ang hindi manampalataya kay Allah at maniwala sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo at sa huling araw, kung gayon, katotohanan siya ay napaligaw ng malayo. Katotohanan ang mga sumasampalataya, at kung sila ay bumalik sa kawalan ng pananampalataya, at muling nanampalataya, at muling bumalik sa kawalan ng pananampalataya, at nagpatuloy sa masahol na kawalan ng pananampalataya, si Allah ay hindi magpapatawad sa kanila. Gayon naman, sila ay hindi niya gagabayan sa tamang landas. Iparating sa mga mapagkunwari ang balita na sa kanila, ang isang kasakit-sakit na kaparusahan. Ang mga tumatangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang awliya, tagapangalaga o tagatangkilik o kaibigan. Sa halip ng mga sumasampalataya, sila baga ay naghahanap sa kanila ng karangalan, katotohanan. Ang lahat ng karangalan ay tanging na kay Allah lamang. At naipahayag ng ganap sa inyo sa aklat, ang Quran, na kung inyong maririnig ang mga talata ni Allah na itinatakwil at tinutuya,
Kung gayon, huwag kayong makiupo sa kanila hanggang sa sila ay magkaroon ng pag-uusap na naiba rito. Katiyakan na sa ganitong kalagayan, kayo ay magiging katulad din nila. Katotohanang titipunin ni Allah ang mga mapagkunwari at mga hindi sumasampalataya ng sama-sama sa impyerno. Ang mga mapagkunwari na naghihintay at nagmamatsyag sa inyo, kung kayo ay mapagtamasa ng tagumpay mula kay Allah, sila ay nagsasabi, hindi baga kami ay nasa panig ninyo? Datapwat kung ang mga hindi sumasampalataya ay nakapagwagi ng tagumpay, sila ay nagsasabi, hindi baga kami ay tumulong sa inyo at pinangalagaan o ipinagtanggol kayo laban sa mga sumasampalataya? Si Allah ang hahatol sa pagitan ninyong lahat sa araw ng muling pagkabuhay. At hindi kailanman ipagkakaloob ni Allah sa mga hindi sumasampalataya ang paraan upang makapagwagi laban sa mga sumasampalataya. Katotohanan ang mga mapagkunwari ay naghahangad na linlangin si Allah. Datapwat siya ay lilinlang sa kanila. At kung sila ay magsitindig para sa pagdarasal, sila ay tumitindig ng may katamaran at upang mamalas lamang ng mga tao. At hindi nila naaalala si Allah maliban sa katiting lamang. Sila ang mapagkunwari ay nag-uurong sulong sa pagitan nito at hindi nabibilang sa alinman sa mga ito, sa mga sumasampalataya o sa mga yaon hindi sumasampalataya, at sinuman ang hayaan ni Allah na mapaligaw, kayo ay hindi makakatagpo para sa kanya ng daan tungo sa tamang landas. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin bilang awliya, mga tagapangalaga o kaibigan, ang mga hindi sumasampalataya sa halip ng mga sumasampalataya. Nais ba ninyong ihandog kay Allah ang isang maliwanag na katibayan laban sa inyong sarili? Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay mapapa sa kailaliman ng antas ng apoy. Walang sinumang tagatangkilik ang inyong matatagpuan para sa kanila, maliban sa mga nagsisisi at gumagawa ng kabutihan at nagtitiwala kay Allah at nagpapadalisay ng kanilang pananampalataya kay Allah sa pamamagitan ng tanging pagsamba lamang sa Kanya at gumawa ng kabutihan dahilan kay Allah. Kung magkagayon, sila ay mapapabilang sa mga sumasampalataya at si Allah ay magkakaloob sa mga sumasampalataya ng malaking gantimpala. Ano ang mapapakinabang ni Allah sa inyong kaparusahan kung kayo ay may pasasalamat at nananampalataya sa Kanya? Si Allah ay lubos na tumutugon sa pagpapasalamat, ang ganap na maalam.